Okay guys, so ito na nga. Talagang kinasuhan na. So, plunder case laban kay Senador Dante Marcoleta, diringgin ng Sandigan Bayan 3rd Division. So, naraffle na yan ha. Kaugnay nito, naisampa na rin ng Office of the Ombudsman ang kaso Presidential Decree number 46 laban sa tatlong donors ng senador. Ay nako, pati sila defensor, tsaka yung isin dalawa pa, I forgot the name. Pero, ayan na. Oh, so, talagang tina-target lahat, no? Tignan natin kung sinong tatargetin nilang next. Kasi it seems that yung mga malalakas at saka yung mga palaban ng mga tinatarget nila ewan ko lang kung tatargetin nila si Cayetano as of now or even Pia siguro. Kasi medyo yung mga palaban ng tinatarget nila, yung may boses at saka yung nagsasalita kapag sila ay mali. Ayaw nila yan. Si Robin Padilla, tinatarget na rin nila yan dahil nga parang pinalalabas nila yung pinataka si Bato de la Rosa. But anyway, pag-usapan natin itong Presidential Decree number 46 na to. Alam niyo yung gift giving sa mga opisyales ng gobyerno. Talagang masiding pinagbabawal yan sa Presidential Decree number 46. Actually, in-establish yan during the time of Ferdinand Marcos pa. Noon pa lang, bawal na. Kaya lang, ang funny noon, di ba bawal yung ganyan, yung pag-gift giving. Ang daming nag-gift kay Imelda. Pero hindi naman kasi opisyales si Imelda during that time. Asawa siya ni Marcos. But anyway, dito guys, hindi to basta-bastang kaso. So, meron tong sentensya di kulong. May kulong ito, 1 to 5 years. Kaya nga sabi ko na, tapos disqualified ka na guys na tumakbo sa any position in the government. Or kung ikaw ay empleyado ng gobyerno, hindi ka na din pwede pumasok ng trabaho sa anumang sangay ng gobyerno. So, di ba? Yan yung pinaka mahirap na parusa para sa isang tao na tumanggap lang ng regalo. Pero sana ang suggestions ko naman, sabagay no matter how small or how big, paano kapag binigay lang sa is token of appreciation, tapos ang binigay lang naman sa paperweight. Di ba? O kaya minsan, it's a token of appreciation kasi nga natulungan mo, tapos binigay lang naman sa it's handkerchief, o tapos personalized embroidered. Yan ang mahirap sa batas na yan. Kaya no matter how small, no matter how big, bawal talaga. Kaya siguro dapat medyo arrange natin yan parang medyo ayusin. Kasi minsan kasi talaga hindi maiiwasan sana kung binigyan na lang sana nila ng range, halimbawa 1 to 100, pwede na yun. yung batas na pinakamalapit dyan sa RA 46 na yan, yung RA 3019, ata yun, yung corrupt practices law or yung mga abuse and corrupt practices law. O tama, yun na yun. Actually, doon naman kasi kailangan mapatunayan. Pero anyway, halimbawa yung sila Curly Discaya, nagbigay sa DPWH ng regalo, napakagandang regalo, para mabigyan sila ng mga projects. Doon naman papasok yun. Pero walang pinag-iba. Minsan napag-i-interchange. Kasi parang halos similar siya, di ba? Halimbawa, pag nagbigay ka ng regalo sa isang opisyales na wala ka namang intensyon na makuha sa kanya, dahil gusto mo lang siya, bawa crush mo siya. Pero parang naiuugnay na parang may gusto ka na rin makuha sa kanya. Kaya nga ang hirap. Kaya nga yung sa mga anak ko, ang ginagawa ko, lalo ba mga politicians na iba ang anak ko, ang ginagawa ko yung iba, ini-invite ko na lang sa bahay. O dito na lang ako sa kanila mag-aabot sa bahay ko. Kasi pag nandito kasi sa bahay, bawa as a nanay nila, siguro naman hindi na bawal yun. Pero iwas talaga akong humingi ng tulong sa mga anak ko. Kahit itanong nyo pa kay Dr. Fayan. Yung kagawad dito na pagkatagal-tagal ko ng anak-anakan. At saka kala Jonas Punay, yan, kala Edward. Hindi ako humihingi ng tulong sa kanila. Kasi hindi ko rin naman talaga ugaling humingi ng tulong sa mga anak-anakan ko. As much as possible, kung kaya akong humingi ng tulong sa standard na tao, kaya kung kaya ko rin lang naman bayaran na lang, babayaran ko na lang. Wag lang akong makaabala sa mga anak-anakan ko. Kasi ayokong guluhin yung buhay nila. Ayokong mangyari na minsan isang araw, magkamali ako, tapos ako pa naging dahilan. Naintindihan nyo? Hindi naman nila kasi maiintindihan na kahit hindi ako nila kadugo, yung pagmamahal ko sa mga yan, grabe. Na talagang minsan napapabigay ako ng kahit papano, mga regalo. Pero ngayon, minsan ang ginagawa ko, binibigyan ko na lang ng project. Nagsusupport ako sa mga projects na lang nila, which is better and which is more, parang mas acceptable kaysa yung bibigyan mo sila ng regalo na pansariling personal nila. Kaya ngayon yan, yung mga yan, pagka minsan may projects yan, solicit sa akin, okay lang. Madali akong kausap. Kaya kasi yun na nga lang yung parang maiaambag ko sa kanila. O kaya minsan naglalambing sa akin dito sa bahay pag magpapagupit. Baka may ganyan ka. O yung minsan hinahanap yung mga gamit na kailangan nila sa katawan nila. Nagbibigay ako. Ay, nanay ako pakailan ba niya? Ay, pagka may kakaso-kaso talagang ipaglalaban ko yung mga yan. Marami pa ako naging anak-anakan na medyo umuopisyales. Oo, na sila dito sa lugar namin. Kaya lang iwas talaga ako kasi nga yung batas na yan nakakasar. Oo nga, sa totoo nakakasar. Kahit
kahit pa yung, bawa, minsan kasi di ba nag-a-assist sila sa atin, ano ba katulad yung nanay ko, dialysis kasi nanay ko during yung last na ano niya, parang nakapag ano ako ng nakapag request ako sa barangay ng ambulansya kasi walang available na driver sa sasakyan namin noon. Tapos yung ambulansya ng barangay ang ginamit. Tapos nadala agad ng hospital si mama dahil nga sa ganun. Yung mga nagkukusa ba sila, yung ganun, yung ang sarap-sarap ng feeling mo na natulungan kanila na ang gusto mo lang naman ay kahit papano, kahit pagkain, di ba? Burger or something or pansit or something na pagsasaluhan nila. Kaya lang minsan parang nakakailang, alam mo yon. Pero minsan naman yung mga petty things na ganyan, siguro mga pinalulusot na. Wag lang yung napakalalaking bagay. Kaya lang, sinasabi ko nga sa inyo, pag may malisyosong tao na magkakaso, makakasuhan ka talaga, lalo na kung napicturan mo, kung napicturan ka, na naaabutan ka, or may nag-aabot sa'yo. Kung may kaaway ka, katulad niyan nangyayari kay Senator Marcoleta, pikones sila kay Senator Marcoleta, talagang pupuntiryahin at pupuntiryahin ka. Pero just the same, yung batas na yan, hindi naman automatic yan Oo, maikakaso lang yan kapag ka may magkakaso sa'yo. Yan, napamalas lang talaga si Senator Marcoleta. Ay, nako, sino pa kaya susunod nila? Si Cayetano, palaban, di ba? Di ba si Senator Marcoleta, palaban din? Si Bato, medyo palaban din. Yung Ejercito, ewan ko ba, may JV naman silang kasama, pero bakit pinunterya pa rin nila Ejercito? Sa bagay, may kaso naman dati yon, pero hindi pa rin natin sigurado, di ba? Kasi huwag tayong magja-judge dahil mali mo naman, may ginagawa din siya naman talaga sa taong bayan. But anyway, yun na nga. So let's just pray and hope for the best para kay Senator Marcoleta kasi sa totoo lang napaka-helpless naman natin Oo. Kasi kaway magagawa, 'di ba? Pinupuntirya. Pero whatever naman na natatanggap nilang batiko sa taong bayan, mapa social media o kaya yung mapa dyan sa kalsada pag nakikita sila, look at look at Tito Soto, di ba? During that time na may nagrarally dyan sa Senado, di ba? Talagang pinakita ng taong bayan na galit sila sa mga taong yan. So yung mga ganun, siguro yun na lang talaga ang balik natin. They deserve yung ganung klaseng treatment kasi nga hindi nila pwede sabihin wala silang ginawa. Hindi nila pwede sabihin wala silang kasalanan kasi nagsasalita ang taong bayan. Hindi naman iisa lang. Ang dami. From the whole Philippines. May kumakampi sa kanila. Pero, alam mo, ako ang logic ko kasi pag kami nagsasalita against you, ibig sabihin may nagawa kang masama talaga Ang ano yan kung ilan ang kakampi sa'yo, hindi Basta kahit isa lang yung nagsalita sa'yo ng masama, feeling ko, may nagawa na talaga din akong masama So nagre-reflect agad ako, tinitignan ko kagad kung anong maling nagawa ko. Yun ang pinakamagandang paraan na para at least yung mga tao may ibsan din yung galit. Medyo kalma-kalma nyo lang sa pagkaso yung ginagawa nyo dahil kaaway nako.